Hello Beshies! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. I-share ko lang sa inyo itong isang bangko na kung saan pwede tayong maka-avail ng personal cash loan. At ang maganda dito mga Beshies, pwede tayong makautang hanggang 1 million at napakahaba din po yung loan terms na ino-offer. Kasi meron itong 36 months or 3 years na loan terms. Pero bago ang lahat mga Beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, may good news po ako kasi every Saturday, namimili po ako ng tatlo na mabibigyan ng cash at every 25th of the month. Nagpapag-giveaways nga din po ako ng cellphone. And ang kailangan nyo lang gawin mga Beshies, i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa kung ano yung mga legit at hindi legit na pwede nating mautangan online, paano umutang sa iba't ibang mga bangko, at syempre maging updated ka sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. So here nga mga Beshies, ang share ko sa inyo itong Maybank personal loan na kung saan pwede nga tayong makahiram hanggang 1 million at merong flexible payment terms of up to 36 months. At yung interest din po nito ay isa sa mga pinakamababang interest in the market. So, syempre dito mga Beshies, meron itong payment channel. Kung halimbawa ma-aprobahan ng inyong loan application, pwede tayong magbayad sa iba't ibang mga Maybank branches, Maybank Online Banking, at sa Maybank to UPH mobile app, pwede rin kayong magbayad sa mga BankNet Online, GCash, at yung ING Bank. Napakaraming option, di ba? Kaya hindi tayo mahihirapan na magbabayad doon sa ating possible na magiging monthly amortization. So, meron itong eligibility criteria and qualification, syempre, na kailangan yung tandaan kung halimbawa nagbabalak nga kayo ng umutang dito. So, by the way, ang personal cash loan na ino-offer ng Maybank ay available or pwede sa employed and self-employed. Eligibility criteria nga, dapat po Filipino citizen at yung edad ay 23 years old but not older than 65 years old when your loan matures. Your home and business address should be within any of the bank service region. You should have the following active contact numbers, yung home landline, office or business landline, and mobile number. If you are locally employed, so dapat po nagtatrabaho kayo or you should be with your current employers for 2 years at yung basic salary ay 25,000 pesos. I mean, dapat po sumasahod tayo ng 25,000 pesos para nga makautang dito sa personal cash loan na ino-offer nga ng Maybank. Your employer should be one of the top 7,000 companies dito nga sa Pilipinas. So, pwede nyo i-search sa Google kung ano nga ba yung mga top 7,000 companies nga dito sa Pilipinas para magkaroon nga din kayo ng idea. If you're a professional or self-employed naman, you should have been in the same profession or the same business for at least 3 years. As a business owner, your business should have been operational for the past 3 years with at least 2 continuous years of profitability, an average monthly income of 200,000 pesos, and business should be duly registered with DTI or Department of Trade and Industry or sa SEC or Securities and Exchange Commission. Para nga daw sa mga self-employed, dapat po yung business natin ay nagra-run at least 3 years na at syempre profitable business within 3 years. At dapat yung monthly income ay 200,000 pesos at registered sa Securities and Exchange Commission or sa DTI kapag sole proprietorship nga. And ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa Maybank mga Beshies ay napakababa din po yung interest kasi for as low as 1.3% interest rate. So, for employed mga Beshies, ito yung mga requirements na kailangan nyo isubmit. And by the way pala, pwede kayong mag-apply kung meron kayong kakilala na agent, itong Maybank, pero pwede rin kayong mag-direct mismo sa kanilang branch or iba't ibang branch ng Maybank na malapit sa lugar nyo, then mag-inquire na lang din kayo dito sa Maybank personal loan. Pero mga Beshies, bago natin i-discuss itong mga requirements nga, kung sakali na may nag-offer sa inyo, may agent na nag-offer ng personal cash loan, tapos nanghihingi ng processing fee or nanghihingi ng service fee sa inyo bago daw nyo i-process yung loan application nyo, ay please lang, scam po yung ganun. Kasi ang pag-apply ng loan sa iba't ibang mga bangko, kahit sa agent man or kahit agent man yung mag-assist sa inyo, ay wala pong bayad. Okay? Kasi kung na-approvehan naman yung loan application nyo, may commission naman yung agent.
Kaya wala pong bayad yan. Kaya nga kung may agent na maniningil sa inyo ng bayad daw niya sa pag-process ng inyong loan application, huwag nyo nang ituloy kasi scam po yung ganun. Okay? Mas maganda na doon na lang kayo mismo sa branch ng Maybank. Okay? So ito nga yung requirements for employed applicant. Photocopy of 2 valid IDs with 3 specimen signature at make sure po mga beses ko ha, na yung ID na isubmit natin or yung photocopy ng ID ay dapat napakalinaw po yan. Front and back yan ha, and laging may 3 specimen signature. Photocopy of latest utility bill. So dito sa utility bill mga pwede yung water bill, internet bill, or yung electric bill. Original certificate of employment with compensation and 1-month pay slip. At yung photocopy of latest ITR or BIR form 2316. So yun lang naman, 4 lang itong requirements. Valid government IDs, yung latest utility bill, certificate of employment or COE, and then yung ITR or BIR form 2316. And huwag nyo din palang kalimutan na isama syempre yung ating company ID. At para naman sa mga self-employed, kailangan lang natin makapag-present syempre ng 2 valid ID pa rin with 3 specimen signature. And doon nga sa ID mga beshies, front and back yan with 3 specimen signature. At dapat nga pag nagsasubmit tayo ng requirements ay napakalinaw pa. SEC or DTI Certificate of Registration. So, syempre Certificate of Registration sa Securities and Exchange Commission kapag yung company natin ay partnership or nasa corporation. At Certificate of Registration nga po sa DTI kapag yung business natin ay sole proprietorship. And 2 years audited financial statement, kailangan po yon yung latest 6 months bank statement with average monthly deposit of 200,000 pesos. List of 3 major suppliers and 3 customers. So, napakadali lang din naman. 5 lang din itong requirements for self-employed na kailangan nating mag-submit para nga makautang dito. So, isang reminder lang din pala mga beshes na kapag nag-apply tayo ng loan sa mga bangko, dapat po lahat ng mga requirements na sinasubmit natin ay napakalinaw, lalong-lalo yung mga ID. Dapat hindi po yan blurred kasi minsan binabalik ni bangko yung loan application nyo or hindi nila tinutuloy na i-process unless makapag-resubmit kayo ng panibagong IDs na malinaw. Okay? So, based lang ito sa naging experience ko din before. Isa lang din na tips na kung sakali na uutang kayo sa mga bangko, dapat kung ano yung nilagay nyo sa application form, ay same lang din doon sa mga requirements na isasubmit natin. Kasi same lahat yung mga infos na nakalagay sa application form at doon nga sa mga requirements na isasubmit natin. At isang tips lang din mga beshies na kung sakali na umutang ka nga sa bangko or nagbabalak ka or nag-submit ka ng application mo sa isang bangko, make sure lang talaga na mabilis kang matawagan. Kasi alam nyo ba, kaya tumatagal yung process ng inyong loan application kasi mahirap matawagan si client para nga sa CI. And ayun nga, dapat kung nag-submit ka ng application mo or personal loan application mo, kahit saang bangko man yan, ay lagi mong abangan yung cellphone mo. Kasi usually po, ang CI na ginagawa ng mga bangko ay over the phone. Okay? So, tatawagan lang nila si client para i-verify yung mga nilagay niya sa application form. At, syempre, bilang isang aplikante, kailangan mong i-inform din yung employer mo or yung HR nyo na pakisagot yung tawag or paki-entertain yung tawag kapag sakaling tatawag si bangko na ganito yung inutangan mo. Kasi ang ginagawa din kasi ng mga bank for employment verification, tinatawagan nila yung HR. And don't worry kasi ang itatanong lang naman doon sa HR ay kung talagang nagtatrabaho ka ba doon sa company na dineclare mo doon sa application form. And once na okay lahat, ayan, yung ibang bangko kapag hindi satisfied kasi doon sa mga sagot mo during the CI or gusto nilang kumuha pa ng ibang information sa'yo, minsan pumupunta sila sa bahay nyo, nagtatanong lang sila doon sa kapitbahay nyo kung nakatira ka ba talaga sa lugar na yan or sa bahay na yan. And yun lang, bine-verify lang talaga nila. Make sure lang nga na kapag uutang tayo, dapat mabilis kang matawagan at inform mo din yung HR nyo na paki-entertain yung tawag galing sa bangko na inutangan mo pag may tatawag para mapabilis yung process ng inyong loan application. Kasi actually, hindi abutin yan ng 1 linggo or 2 linggo yung pag-process ng iba't ibang mga bangko ng inyong loan application. Basta nga nakikipag-cooperate kayo at mabilis matawagan yung mga dineclare mo sa application form na contact references. Or yun lang mga beshies. And syempre kung meron tayong existing or kung meron tayong closed or canceled credit card, ay i-declare nyo na lang din. Kasi possible naman po talaga na hindi ma-aprobahan ng ating loan application kapag meron kang closed
or canceled credit card. Or meron kang utang na matagal hindi pa nababayaran. So, ayun din kasi yung isang reason kung bakit na-decline ang ating loan application kasi meron ngang samahan yung iba't ibang mga bangko sa CMAP nga na kung saan kapag meron tayong mga closed or canceled credit card, kapag meron tayong hindi pa nababayaran na utang before or marami kang utang sa kasalukuyan, isang click nga lang yan kay CMAP, makikita na yung mga records natin. Kaya, yon medyo mahigpit, pero minsan na-aprobahan pa rin naman talaga yung ating loan application kahit marami kang utang sa kasalukuyan kung maganda naman yung payment history mo, nagbabayad ka on or before yung due date. Ayan, so ayan lang mga beshies, and ayan sa mga susunod na videos, i-share ko naman sa inyo yung iba't ibang mga tips para magkaroon ng chance na ma-aprobahan ng ating loan application. Okay, and yung iba't ibang mga reason kung bakit nade-decline ang ating loan application. Ayan. So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.